allocated 212.5 billion pesos for all these 12 interventions. Hindi ko po kinu-question ang validity po ng lahat ng mga interventions na ito na ginagawa po ng Department of Social Welfare. Na kung talagang natugunan lahat, bakit ganito po ang hinaing ng ating mga kababayan hanggang ngayon? Halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay hirap pa rin. The problem, I think, lies in the implementation. Katulad po nung AX noon, kapag ikaw po ay sumama, meron po siyang sinasabing 777. Meron kang 7 million tupad, meron kang 7 AX, 7 million AX, meron kang 7 million MAIF. Hindi natin malaman kung talagang napupunta sa mga tao. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, I can see the major programs and projects of DSWD as outlined in their PAPs. The Senate version, Mr. Speaker, allocated 212.5 billion pesos for all these 12 interventions. Nauuna na po rito yung 4Ps, which is at least more than one half of the entire total of 212.5 billion. Meron silang social pension, which is 58 billion, protective services, 27 billion, supplementary feeding, 6.6, sustainable livelihood program, 6.1, and so on and so forth. Mr. President, ang total nga po is 212.5 billion pesos. The sad thing here, Mr. President, as may be shown by the questions propounded by the earlier speakers, meron pong mga skepticism, merong pagdududa kung talagang etong maraming interventions na ito ay talagang nakatutugon dun sa mga tinatarget na mga focus areas or persons. Wala nga po tayong datos, even monitoring per admission, as I heard this afternoon, kung talagang nagkakatapat-tapat talaga yung nag-o-overlap, lalong-lalo na sa pagbibigay. Talaga po bang naibibigay lahat to sa target groups? Nakita ko po kanina sa pagtatanong, talaga namang totohanan pagka medyo may politika, talagang mas marami yung AX at saka iba pang mga interventions. As a matter of fact, Mr. President, itong 12 interventions na to ay meron pang iba na hindi siguro nalista rito katulad nung Lawa Binhi na kanilang tinutupad at itinataguyod. Without belittling the activities, Mr. President, or the efforts expended by the DSWD, sapagkat kilala ko po yung secretary, isa po yan sa aking pinakamatalik na kaibigan nung ako po ay nasa House of Representatives. At hanggang ngayon po, kagaya rin ni Boyeng Rimulya, kaibigan ko rin po yan. Kaya lang as maputi lamang po si Secretary Gatchalian. Mr. President, ganito ko po sinimulan ng aking premise dahil sa ako po ay may pagdududa rin kung talagang napupunta sa lahat ng mga targeted individuals or groups itong napakarami pong interventions na kung talagang natugunan lahat, hindi po sana magkakaroon ng mga surveys na kagaya po ng babanggitin ko sa inyo. Halimbawa, Mr. President, noong 2022, ang sabi po sa mga surveys, yung pong nagsabing sila po ay kasama sa mga mahihirap na pamilya ay 48%. Sa mga tweet, halos kalahati po ng pamilyang Pilipino ang nagsabi, kami po ay mahirap. 2023, Mr. President, ganun din po 48% ang nasasabi sa survey. Noong 2024, last year, Mr. President, 57% pa nga po.
At ngayon po, September 2025, hindi pa po natatapos ang taon, nasa 50% na po nagsasabi na kami po ay mahirap. Katumbas po halos, Mr. President, ng 14.2 million families. If we assume, Mr. President, that each family is comprised of about 5 members, this is easily between 25 to 30 million poor Filipinos telling themselves that up to now we're still poor. So, sabi ko nga po, hindi ko po kinu-question ang validity po ng lahat ng mga interventions na ito at lalong hindi ko po kinu-question ang nobility and even the efforts na ginagawa po ng Department of Social Welfare. Pero kung totoo pong ganun nga ang ating pinagsisikapang puntahan, napakarami po nito. Halos ito po ay 12 pantulong socio-economic programs. Bakit ganito po ang hinaing ng ating mga kababayan hanggang ngayon? Halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay hirap pa rin. So ibig sabihin po, Mr. President, talaga pong dapat merong siya sa atin. Dapat siguro ay i-review natin mabuti kung saan sumasablay, kung nasaan ang problema, Mr. President. Tama po ba yung assumption ng representasyong ito, Mr. President? So, His Honor's question is, why does the Secretary believe that marami pa rin mahirap kahit na marami tayong programa? Yun ho ba ang tanong? It was not the Secretary's assessment, Mr. President. The SWS surveys and the other surveys are the ones assessing the economic plight of our people from 2022 up to this year. What is the question with regards to that survey? The question is, may tama po ba na may sablay o maaaring may dapat pang gawin kung po pwede i-revolutionize itong mga interventions na ito para sa ganun ay hindi po ganito ang naririnig natin na hinain ng ating mga kababayan. Hindi po maliit na bilang ito. 48 to 57% is not a small number. This constitutes, Mr. President, 14.2 million families. At ito pa po ang masakit, Mr. President. March 2025, 27.2 of our people are complaining of involuntary hunger. Ito po yung pinakamasakit siguro. Yung involuntary hunger, Mr. President, gustong kumain ng isang tao, pero wala siyang makain talaga. Ito ang kaawa-awa po na kalagayan ng isang mamamayan na gusto niyang kumain. Sapagkat talaga pong dapat tayong kumain para mabuhay. Hindi po tayo nabubuhay para kumain. Kailangan po tayong kumain para mabuhay. Kung wala po tayong makakain, mahirap po. 22 to 27%, Mr. President. This constitutes about 7.5 million households. Malaking bilang po ito. Kaya, with this assessment of surveys, Mr. President, and considering that we have more than 12 interventions, focus and targeting the impoverished, the downtrodden, the marginalized people, pero patuloy pa silang humihibik, patuloy pa silang napapasaklolo. Stunting is only one of those extensively discussed today. Pero ang pinag-uusapan po doon ay hindi lang pinagugatan noon ay dahil isang bagay lang. Hindi pa napapanganak yung tao, Mr. President, may problema na siguro, kaya ganun ang pangyayari. Kaya kahit na po sabihin nating 1,000 days or even 365 days sa umpisa, may problema pa rin po because the structure ay hindi natin na-address. Yun po yung nakikita ko na ipinahayag ng mga statistics, Mr. President. So the question is the observation valid, Mr. President? The observation that was shared by His Honor
is something that has been brought to the attention of the Secretary, and precisely why in the previous interpellation, they have pointed out that upon the instructions of the President, they're commissioning a study to see which of these intervention address poverty the most effectively. So I believe in a nutshell that captures His Honor's concern, kasi sabi ng ating kasamahan, sa dami-dami ng program, bakit ganito pa rin ang pakiramdam ng mga Pilipino? So the best thing to do is to conduct this study to find out which programs are effective and which programs are not effective. In the earlier interpellation with Senator Alan, I also pointed out that I personally believe that some of these programs may be very effective, but lack of funding may not give the results, the desired results. So we can also look at increasing the funding for these programs. And I'm specifically referring to the 1,000 days, kasi ang intervention doon is just 350 pesos. So kung buntis ka, hindi naman baby yung pinapakain mo, nanay ang kakain nun. So 350 pesos a month is 10 pesos additional a day. And we all know that that is not a huge amount. So for this representation, that could be an effective intervention. And then regarding His Honor's data on involuntary hunger, that is also very valid. But the DSWD also launched a program, yung Walang Gutom, and from there they saw a drop of about 4% of those who consider themselves hungry versus not hungry. 4% ang drop. It's still a long way to go. It's not, our work shouldn't stop there, but it seems that itong Walang Gutom project is somehow effective. Mas malaki din yung amount nito, it's 3,000 pesos. Yeah, and the family can purchase the exact food that they need. So let's say may taniman naman sila, hindi naman nila kailangan yung ganitong klase, then bibili nila yung kailangan nila na pagkain. Maybe the programs, Mr. President, are valid. Maybe they are good. As a matter of fact, they were well taught by the SWD. The problem, I think, lies in the implementation. Katulad po nung AX noon, napasama ako dyan sapagat ako'y nasa House of Representatives. Kapag ikaw po ay sumama doon sa grupo ng mga House of Representative members, sumama ka halimbawa, nagpunta sila sa Visayas or in Mindanao, yung presence mo lang will entitle you to, meron po sinasabing 777. So meron kang 7 million tupad, meron kang 7 million AIX, meron kang 7 million MAIF. Ako po nagkataong nakasama sa isa lang, ngunit tayo ko na po sumama sa iba. Kaya lang naman ako nakasama doon sa isa dahil meron po akong pupuntahan sa Tagum nung panahon na yon. Kaya sinadya ko na rin sumama sa kanila sapagkat nandun na rin ako. Ngunit hindi ko po alam kung nakakuha rin ako ng 777. So yun po ay isang example, isang halimbawa. Ngunit isang napakasamang halimbawa. Dahil hindi po talaga doon pinamimigay yun eh. Kalipunan ng maraming tao para lang makita nila na kampanya po kasi. Tama po yung mga naunang tanong kanina. Hindi natin malaman kung talagang napupunta sa mga tao yung nilalayon ng bawat programa na nakalinya. Napakarami po nito. At lalong hindi po natin namomonitor, Mr. President, ano ba yung kaibahan kung halimbawa? Sa 12 ito na intervention halimbawa, ilan po kaya ang pangkaraniwan ang natatanggap ng isang targeted person? Sa marginalized po kasi ito eh. At paano nabago ang kanyang buhay? Ito po yung kahit kailan ay hindi ko pa po nakita na halimbawa na-report ng kaukulang mga hensya. Hindi lamang po ang DSWD. Ipaghalimbawa po natin, Mr. President, yung 4Ps. 4Ps, Mr. President, was initiated as a program in 2008.
It was institutionalized through the enactment of Republic Act 11310. Ibig sabihin po, Mr. President, from 2008 hanggang ngayon, 2025, 17 taon na po ang nakararaan. So, yun lamang pong katawagan, Pantawid program, Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Medyo kinakabahan na po ako ron, Mr. President. Naitawid mo lang eh. Paano pagkatawid niya, Mr. President, nakakita ng multo? Pinakamarami rin, babalik yun eh, sa takot eh. Ghost project ang nakita niya. Paano siya makakapagpatuloy para lumakad? Nang mayroong kumpiyansa sa kanyang kinabukasan. Yun po yung pinoproblema eh, Mr. President. Kaya po kanina ay nagtatanong ang marami, paano kaya natin re-reviewin to? Kaya meron ba tayong mas mabisang kaparaanan na pwede nating subukan? Para sa ganun ay malaman naman natin kaysa ipagpatuloy natin ang napakaraming mga intervention sa matagal na panahon, ngunit patuloy pa rin nagsasabi ang mga kababayan natin, nakaranas po ako ng involuntary hunger. Ang tingin po sa sarili ko ay mahirap pa rin ako. Hanggang ngayon eh. Mr. President, sangayon po sa World Bank, ang China po, this is a World Bank report. Ang China po, Mr. President, was able to lift or liberate 800 million poor Chinese from 1978 to 2018, or a period of 40 years. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, China was able to liberate an average of 19 million poor Chinese people per year. 19 million impoverished Chinese people were liberated. Ito po yung report ng China. Nung tinignan ko po, there are two pillars of approach na ginamit ng China. Ang isa po ay to open new economic opportunities and raise average incomes. Kapag wala pong economic opportunities talaga, and you are unable to raise the income of an average family, lalo na po yung mga impoverished and marginalized, kahit anong gawin mong intervention, hindi mo talaga sila maliliberate. Ang pangalawa po nila, yung recognition that targeted support was needed to alleviate persistent poverty. Ito po ngayon ang ginagawa ng DSWD. Yung targeted intervention lang. Kasi po yung sinasabi nila, areas disadvantaged by geography and lack of opportunity, and later on, targeting individual households. So bago po nila ginawa yon, talagang China was able to raise the average income of their poor families. Without which, yung intervention hindi nila magagawa. And then in 2021, President Xi Jinping, Mr. President, also declared that China has achieved another miracle of eradicating extreme poverty in their country over an 8-year period. So, ibig sabihin, 2021, sinabi niya, 100 million people have been lifted out of poverty. 8 years lang po ang ginamit niya, Mr. President, or an average of 25 million poor Chinese. Doon sa report ng World Bank, 19 million poor Chinese. Bakit ko po dinidistingue ito, Mr. President? And I can even emphasize the importance of this. Kasi po, kung 19 million poor Chinese po ang na-liberate, napag-graduate ng China, magagawa rin po natin eh. Kasi tingnan po natin, Mr. President,
Ang poverty incidence rate po natin in 2024 is 15.5%. That comprises 17.5 million poor families. 17.5. Ginamit po natin na base 112 million Filipinos in 2024. Sabi po ng Population Commission, today, 2025, estimated population of our country is 114 million Filipinos. So applying the poverty incidence rate of 15.5%, that will be 17.17 million Filipinos. Kung gagawin po natin ang ginawa ng China, Mr. President, we can wipe out poverty in this country in 1 year. Why? 19 million poor Chinese po ang nag-graduate nila eh. Eh, ang mahirap lang natin is 17.7 million, assuming that this is correct.